Pwede na po kayo magsupo sa presensya po ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Salamat naman po sa Diyos at muli ay nakabalik po ako dito sa inyong magandang gawain. Kung kailan din ako DIC tsaka ako na-assign dito mga kapatid. So tayo po ay nasa panahon o generation po ngayon na ang mundo ay merong tinatawag po na constant pressure para makihalubilo tayo sa kanila. So sometimes we blend with sa kanila pong values, pero ang nagiging result po nito ay nako-compromise po natin yung scripture o yung katotohanan. And sometimes dahil sa pakikipag-blend natin sa mga makamundo at sa kanilang bulok na system at sa kanilang lifestyle, nanonormalize natin yung sin, mga kapatid. At hindi nagiging malinaw sa atin yung command ng Diyos dahil nire-reject natin yun sa kagustuhan natin makiblend or makihalubilo sa mundong ito, mga kapatid. Pero ang panawagan po sa atin ng Panginoon ay hindi po para maki-dilute or maging kabahagi ng mundong ito, mga kapatid, kundi maging asin to preserve, mga kapatid. He called us to stand out, not in arrogance, but with holy influence. Kasi tayo yung magiging instrument ng Diyos upang yung bulok na kalakaran ng daigdig na ito ay atin pong malabanan, mga kapatid. Hindi mauwi sa agarang pagkabulok. Ang mensahe po natin may pamagat po na transforming culture and not blending in. So sabi po ng Panginoon, you are the salt and the light of the world. So hindi niya po sinabi na may potential kang maging asin. Hindi niya sinabi na pwede kang maging liwanag. Ang sabi ng Lord, kayo mismo ang asin at liwanag ng mundong ito. So, ano po ba ang nangyayari kapag ang salt ay inilalagay sa mga pagkain na lutuin o sa mga infected na sugat, mga kapatid? So, salt changes what it touches. Nagkakaroon po ng chemical changes kapag ang isang asin po ay nailagay sa kung anumang bagay na lulutuin or sa panggamot sa sugat, mga kapatid. So salt has value when it is in a different form. Kung ano man yung pinaglalagyan niya, na-appreciate natin yung nagiging chemical change kapag nalalagay siya sa mga bagay na yon. For example, pag ang asin nilagay mo sa tubig dagat, hindi mo na ma-appreciate yung alat niya, di ba po? Kasi maalat na yung dagat. Pero kapag ang asin ay inilagay mo sa tubig na matabang o walang lasa, makikita mo yung epekto niya, umaalat yung tubig. Amen? Kapag ginawa mong pangligo ang asin, mapapansin mo na hindi magaspang yung skin mo. May naliligo ba ng asin dito? Wala. Ang maganda kasi sa asin, kapag pinangliligo mo siya, para kang nagsabon ng dab. Maano siya, madulas siya sa balat. Hindi siya yung pag pinunasan mo, parang nagdadry ang iyong skin, mga kapatid. So nagkakaroon siya ng epekto. So in biblical times, ang gamit po sa asin ay para po sa preservation. Pinababagal nito ang pagkabulok ng isang pagkain, ng isang isda o ng karne. Kasi wala pa namang ano po noon wala pa namang refrigerator. Ang pinaka-common na pinaggagamitan po ng asin ay para i-preserve ang pagkain. Inaabot yan ng buwan o taon nang hindi po nasisira. So, dahil napag-uusapan din ang pagkain, nag-e-enhance din po ito or it adds flavor. Kaya minsan,
kapag ang isang pagkain ay walang lasa, dadagdagan mo lang ng asin. Kanina nga, sabi ni Bishop sa amin minsan kasi pag nagtuturo si Bishop sa amin, sa kalagitnaan ng kanyang pagtutok, nakakatulog siya bigla. Kaya minsan, nagsasalita siya, magugulat ka na lang pagtingin mo, nakayuko na siya, yung pala, tulog na siya. Yung pala po, ang sabi ng doktor sa kanya, Bishop, kulang ka sa sodium. So, kulang pala sa asin si Bishop. Amen? So, another function ng salt in biblical times is for purification, sa paglilinis, mga kapatid, at pagpapahilom ng sugat. Meron pong kakayanan o maitutulong sa pagpapagaling ang asin, mga kapatid ko kay Kristo. So, paano po ginagamit ang asin nung panahon po ng biblical times hanggang sa Roman era at saka sa medieval age, mga kapatid? So, ginagamit po ito bilang panglinis ng sugat sapagkat meron po itong kakayanan na linis ng infeksyon. Amen? Kaya niya napipreserve ang isang karne dahil natatanggal po nito ang anumang bakterya na namamahay or namumugad sa isang karne. So, wala pa pong antibiotics noon, kaya ang asin ang pinaka-available nila na solution para matanggal ang anumang mikrobyo na nandoon sa karne o sa sugat, mga kapatid. For example, yung sinasabi ko sa Book of Ezekiel, chapter 16, verse 2 to 4, Ezekiel, anak ng tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain, yung kabulukan ng Israel. Sabihin mong ipinapasabi ni Yahweh na kanyang Diyos, ikaw ay mula sa Kanaan, Amoreyo ang iyong ama at Hitea ang iyong ina. Nang ikaw ay isinilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskos ng asin. So, ang practice talaga sa asin in biblical times ay for cleansing, mga kapatid. Pangtanggal po ng infeksyon. So, paano po nito napapatay ang bakterya sa isang flesh, mga kapatid? Meron kasi siyang tinataglay na hypertonic, mga kapatid, na hinihila niya palabas yung tubig mula sa sugat. Kaya di ba napapansin nyo kapag may mga galis-galis ka sa katawan, may mga sugat ka na nangangati, matagal gumaling, iligo mo lang sa dagat. Pagkaahon mo, mapapansin mo yung sugat mo natutuyo. Amen? Kasi meron siyang hypertonic na nakapagpapalabas ng tubig mula po sa bakterya. Kaya po yung bakterya o yung germs, yung microbes ay namamatay dahil hinihila siya palabas. Kaya mapapansin po natin na ang isa pang naitutulong po ng asin in biblical times ay binabawasan po nito yung inflammation, pamamaga. Kaya kapag meron kang sore throat, makating lalamunan, masakit ng ngipin, ay ina-advise na magmumog ng asin dahil nga pinapatay nito ang mga bakterya. So bakit po mahapdi kapag nilalagyan ng asin? Syempre, hindi ka ba naman bulate, hindi nang isay-isay kapag inasinan ka, di ba ho? Kasi nga, kaya siya masakit dahil hinahatak niya yung fluid palabas po sa tissue or sa balat natin, mga kapatid ko kay Kristo. But it doesn't mean na mas masakit ay mas effective. Hindi po ganon. May tamang concentration lang ng paglalagay po ng asin. Hindi mo naman ibubuhos lahat. Amen? So, ang ipinapakita nito sa atin, mga kapatid, bakit strong yung message ni Jesus na tayo ay salt of the earth? Kasi nilalabanan natin yung pagkabulok. Amen? Nililinis natin
yung maruming sistema na nangyayari sa ating paligid at nakakatulong tayo sa process of healing. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Nakatutulong tayo para gumaling ang sugat ng gawain. Hindi yung tayo yung nagpapalala, mga kapatid ko, kay Kristo. Kaya, ang warning ni Jesus, kapag nawala yung saltiness nyo, mawawalan kayo ng pakinabang, mawawala yung effectivity ninyo, hindi nyo magagawang makapag-preserve, at walang saysay o walang maibubungang pagpapagaling or healing ang pagiging asin natin. Amen? So, Jesus warned, if the salt loses its saltiness, it's no longer good for anything. So, balikan po natin yung ating tema, na once kasi na tayo po ay nakikiblend, mga kapatid, we are losing our influence. Kaya kapag ang ating manner ay kumukopya lang sa values ng mundong ito, halimbawa, yung kalakaran natin para ma-promote ay maglagay din sa pwedeng makapag-promote sa atin, edi anong pinagkaiba natin sa mga nasa corrupt na posisyon? Amen? Kung akala natin ay para mapansin tayo ay kailangan magpalakas tayo sa ating kapwa-tao. So, kapag kinokopya po natin yung kanilang values, yung kanilang principles, yung kanilang mga mindset, mga kapatid, yes, pwede nila tayong ma-accept, pero ang totoo, nawawalan tayo ng credibility. We lose our influence or power, mga kapatid. Kasi sasabihin nila, oh, ganun din naman pala ang sistema ninyo eh. Wala rin pinag-iba sa amin. Naalala ko po nung ako ay nag-enroll sa Manila Theological, may nagtuturo sa amin ng pulis para makapasok kami doon sa, anong tawag doon, yung pulis na nagtuturo sa mga, may tawag doon eh, sabi nung pulis na nagtuturo sa amin, sabi niya, mga brother, nagtataka ako, ang dami ninyo. Bakit gusto nyong pumasok sa hanay namin? Yan ang niya, ba't gusto nyong maging kagaya namin? Samantalang kami, gusto namin maging kagaya nyo. Napaisip tuloy kami, oo nga, kapatid. No? Kasi alam natin na hindi lahat pero sa kanilang hanay ay merong nangyayaring corruption or kabulukan. So sabi niya, bakit gusto niyong humalubilo sa amin? Bakit gusto niyong makapasok sa amin? Samantalang kami, ang gusto namin, yung yung calling ninyo na nangangaral ng salita ng Diyos. Amen? So, hindi po tayo niligtas ng Diyos para maging culturally accepted ng mundong ito, mga kapatid. At tinawag tayo ng Panginoon para ang maging purpose natin ay ma-preserve at maalis yung kabulukan ng sistemang ito, mga kapatid. Sabi po ng verse 14 to 15, you are the light of the world, a city on a hill cannot be hidden. So ang purpose po ng liwanag o ng ilawan ay makapagbigay ng liwanag. Sabi po ng Panginoon, walang taong nagsindi ng ilawan at pagkatapos ay ilalagay niya sa ilalim ng takalan. Para maliwanagan ang buong tahanan, ilalagay niya yon sa light stand or sa light stand para lahat ng parte na nadidimlan doon sa bahay na yon ay ang tawag ito, malalagyan ng liwanag, mga kapatid. Pero alam niyo ho, maraming mga believers kasi, dahil sa fear of rejection at sa kagustuhang makiblend, mga kapatid, takot silang panindigan yung liwanag na ibinigay ng Diyos. Kaya may mga tao po na para bang ikinakahiya nila na members sila ng isang community sa simbahan. Pag sinabi na, uy, nag-El Shaddai ka pala, hindi, yung nanay ko lang. Parang
ay takot siya na mapagtawanan, o kaya naman kapag meron siyang opinyon, takot siyang tindigan. For example, sa social media, yung iba dahil takot mabash, nananahimik na lang. Kahit alam mong morally wrong. Amen? Lalo na sa mga LGBT community. Pag di nila nagustuhan ng sagot mo, humanda-handa ka. Amen? Pero hindi kasi tayo tinawag para, yun nga i-please sila Tinawag tayo para maging asin at liwanag ng daigdig na ito, na yung mga nadirimlan ng pag-iisip ay mahasikan ng liwanag. So, paano tayo magagamit ng Diyos kung yung liwanag na yun ay itinatago po natin, mga kapatid? Pag sinabi ng asawa mo na, huwag ka nang dumalo, pag dumalo ka, sasapakin kita. Hindi ka nadadalo. Amen? So, sa halip na makapaghatid ka ng liwanag, mas nagwagi patuloy yung kadiliman. Amen? So, the goal is for transformation, sabi po ng verse 16. Let the light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Pansinin niyo po yung pattern, mga kapatid. Ang sabi dito, ilagay niyo sa tamang lalagyan ang ilawan para makita nila ang mabubuti niyong gawa. Pero bandang huli, ang sabi po dito, sa verse 16, in the same way, your light must shine before people so that they will see the good things you do and praise your Father in heaven. So, kailangan pong maliwanag, makita ng lahat yung mabubuti nating gawa, at ang mapapapurihan, walang iba, yung Diyos na ating pong nire-represent. Hindi sa atin yung credit, mga kapatid, ha? Amen? Kaya, ang goal is not for self-promotion, na ang galing ko, tignan nyo ako, ako mismo yung liwanag, hindi po. Tignan nyo ako, kasi makikita nyo yung kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa buhay ko. Yun ang purpose, mga kapatid. For God's exaltation. Amen? Kaya, kapag nanindigan tayo bilang asin at bilang liwanag, mga kapatid, mare-recognize ng sanlibutan na iba tayo sa kanila. Iba yung pattern natin, iba yung mindset natin. Madi-distinguish nila tayo na asin talaga tayo at hindi asukal. Alala ko po nung maliit pa ako, pinagtimpla ako ng lola ko ng Milo. Di, syempre, matanda na yon. Paghigop ko, di pagkagising ko, sabi niya, oh boy, inumin mo na yung Milo dyan, baka lumamig pa. Di, hinigop po naman ng solid na higop talaga. Alam nyo, naibugak ko agad Kasi parang nilagari yung leeg ko, asin pala yung nailagay. Hindi asukal, mga kapatid. Nag-react agad yung lalamunan ko Amen? So, nangyayari po yung transformation. Kaya, alam nyo, expected na natin na may mga tao talagang magagalit sa atin kahit hindi natin sila inaano. Maganda ang layunin mo, gusto mo lang mapalago ang gawain, gusto mong makatulong, pero biglang may mga taong babakbak bigla sa likod mo. For no reason. Amen? So, Jesus transformed culture without compromising the truth. Kung papansin ninyo, si Lord, He ate with the sinner, pero kahit kailan, hindi siya nagkasala. Ang mga nakakahalubilo niya, mga babaeng sabi nila ay mababang uri. May isa siyang disciple na tax collector na kinamumuhian ng mga tao. Ang mga disciples niya ay mga wala namang mataas na educational background, malalang saang amoy, dahil karamihan ay mga mahing isda, mga ikinakahiya ng lipunan.
mga palababag kagaya ng anak ni Zebedeo na mga maiinitin ng ulo. Pero kahit kailan, hindi po nahawa ang Panginoon sa kasalanan. Hindi naman sinasabi ni Lord na huwag na tayong makisalamuha, mga kapatid, kundi maging present tayo, pero hindi tayo dapat mapollute. Amen? Huwag nating hayaan na yung culture, ma-absorb natin yung manners nila sa halip na tayo yung maka-influence sa kanila. Kasi ito ang nangyayari. Minsan, inaakay natin sila, pero bandang huli, tayo yung nadadala. Amen? May ganun pong nangyayari. Kunyari, may bina-Bible study ka na isang politician. Tapos, nung naabutan ka ng medyo malaki-laki, nangimi ka ng mag-share tungkol sa corruption. Kasi, baka ma-open at di ka nabigyan. So, ibig sabihin, sa halip na ikaw yung makahawa, ikaw patuloy yung nahawa. Amen? Preacher ka, tapos hindi ka na makapag-preach ng dapat mong sabihin kasi biglang dumating yung ninang mo na malaki magbigay. Naku, sabi mo, naku, hindi ko to pwedeng ma-open. Baka mamaya, di ako bigyan ng pamasahe pa uwi. Minsan naman, may mga misyonero na nagmi-mission sa mga nightclub. Pero syempre hindi naman sa operating hour. Sa umaga. May na Bible study nila yung mga babae doon. Gusto nilang i-rescue through the message of the word. Tapos bandang huli may STD na rin sila. Sa halip na makahawa, sila yung nahawa, mga kapatid. Amen? Kaya, we don't withdraw from society, but we must redeem. We must redeem them, mga kapatid. Amen? Kasi nga, tayo yung model nila na tinitignan. Naalala ko po nung ako po na-assign sa Cebu, mga bandang 2018. Ang Cebu kasi, nahati yan, may mga disciples na umalis at nagsarili. I mean, parang dinaya nila yung mga tao doon sa Camotes Island. Ang pakilala nila ay El Shaddai pa rin sila. Hindi nila sinabing lumabas na sila. Basta ang ano pa rin nila, El Shaddai pa rin. Kaya nakuha nila yung parting north ng Cebu. Buti na lang yung Bantayan Island, nabantayan eh. Muntik na nilang makuha yun eh. Pero yung Camotes Island and the rest, yung parting north, yung doon sa may mga nalilindol, nakuha nila yun. Ngayon, mga bandang 2020 yata o 2021, bumalik din. Bumalik. Yung mga disciple na umalis, bumalik din. Ang problema, yung mga nakuha nila dati, hindi na bumalik. Ayaw nang bumalik, mga kapatid. Kasi nga, magulo sila eh. Parang, ano ba kayo? Kung aalis kayo, tapos babalik din pala kayo. Naguguluhan tuloy yung mga tao. Amen? Na nawawala yung kanilang alat, yung kanilang effectiveness, mga kapatid. So, ano po ang tinuturo sa atin, mga kapatid ko kay Kristo, na hindi porket unpopular yung mga ibinabahagi natin sa kanila, walang pagbabagong nagaganap. Meron po, mga kapatid. Amen? So, malakas ang influence natin dahil nakikita sa ating character, not by our control. Amen? Tingnan nyo, kapag masyado kang authoritative, mas ayaw sumunod ng tao sa'yo. Amen? Kasi nga, yung pag-control mo ay hindi nagre-reflect sa iyong character at base doon sa ipinapangaral mo, base doon sa nire-represent mo, malayo. Kaya, matabang yung dating natin sa kanila. Walang lasa, walang dating, mga kapatid. Amen? Kaya,
tayo po, tinatawag tayo na asin kasi mahapdi. Pag tayo ay nag-touch or dumampi sa buhay ng isang tao, merong reaction na nangyayari, mga kapatid. Kung wala, ibig sabihin, walang lasa yun or refined. Kasi po yung asin na tinutukoy dito ng Panginoon, galing yun sa Dead Sea, yung patay na dagat. Sinasalok nila yon, tapos ipipilter ng tela, mga kapatid. Halo-halo yun, minsan may buhangin, minsan may lupa. Ngayon, nawawalan ng lasa yon kasi sa humidity, sa tutok ng araw, nadidilute yon, nalulusaw, mga kapatid. Bumabalik uli sa dagat yung lasa, yung alat. Ang natitira doon, yung mga stones. Pero yung sodium chloride, wala na. Kaya sabi ng Lord, wala nang pakinabang to, kundi tapak-tapakan. Gagawin na lamang po yung pampatigas ng kalsada. Yun na lang yung pinaka-purpose ng asin na walang lasa. Tatapak-tapakan, mga kapatid. Di ba ang pangit naman nun? Christian ka pero wala nang respect sa'yo yung mga tao. Kaya alam niyo, pag nabibigyan tayo ng pagkakataon na makapaglingkod, wag nating babaliwalain. Wag nating parang ginagawa lang na laro. Kasi kapag nawala ka dyan, hahanap-hanapin mo rin naman. Amen? At pag natanggal ka, ang hirap ding bumalik. Minsan may pinangangaralan ako na kasama ko na sabi ko, alam mo bro, ang daming gustong pumayo. Ikaw may hayo ka, pinamimigay mo sa kung ano-anong reason. Baka mamaya, dumating yung araw, hindi ka napahayuin, mamimiss mo yan sigurado. Kasi may kasamahan kami na wala na, parang nandyan siya pero wala na siyang hindi na siya binibigyan ng outreach kasi hindi niya pinapahalaga nung nasa kanya pa eh. Halimbawa, may hayo siya na, for example lang ang hayo niya ay 3 to 5, dadating siya 6. Kasi akala niya daw 6 to 8. O kaya naman, ang papupuntahan sa kanya ay, for example lang ang nakalagay sa mission niya ay Arenda Gitna. Pupunta siya Arenda Dulo. Ang nakalagay sa mission niya ay Miyerkules ang gawain, pupunta siya Huwebes. Kaya, sa inis sa kanya ng tinanggalan na siya ng hayo. Huwag ka na kumayo. Kaya, minsan, pag nakikita ko siya, naaawa ako kasi andun pa rin siya eh. Pag nagbibigayan ng mission order, akala niya, mabibigyan pa siya, wala na. So, yun din na sinasabi ko sa kasama ko na huwag mong hintayin na mabaklasan ka ng outreach kasi pag natanggal ka dyan, ang hirap makabalik. Ang daming gustong gawin yung ginagawa natin, sana pahalagahan natin. Amen? So, we are the salt of the earth. Hindi tayo tinawag ng Lord na you are the sugar, you are the honey. Kasi ang sugar, pleasant sa taste bud. Yung malasa, nagtitrigger siya ng, yung good hormone sa utak, oxytocin ba yun? Basta nagtitrigger siya ng reward system sa utak. Ganun ang ginagawa ng sugar. Pero actually, masama siya sa kalusugan. Kasi kapag sobrang sugar, nagkakaroon nga ng Alzheimer. Sa bata, ADHD. Sa dugo, diabetes. Sa kidney, nade-develop yung stone. Hindi talaga siya maganda sa katawan ng tao. Tayo, hindi tayo tinawag ng Lord para maging sugar.
we are called to be salt of this earth, mga kapatid. Na ang trabaho ay mag-preserve, mag-purify, kahit mahapdi. Amen? So, ang sugar kasi, appealing. May lasa, matamis, mga kapatid. Pero, pagdating sa sa panawagan sa atin, ang hinahanap ng Lord yung alat, hindi yung tamis, mga kapatid. So, salt is meant to preserve and not to please. Kaya, ang trabaho po ng alat, mga kapatid, ng asin, ay maging maalat. Kahit maraming tao ayaw ng asin, di ba? Kung papipiliin mo ang mga kabataan, ayaw sa alat, mas pipiliin yung tamis. Pero, later on, tsaka nila ma-realize na hindi pala magandang epekto ng sobrang tamis sa system ng isang tao. Amen? So, sa Bible po, hanggang oras ba tayo dito? Parang tagal ko na yata nagsasalita. Hanggang 9? 8:18 pa lang eh. Bago mag-9. Okay. Sa Bible po, ang asin ay ginagamit po for consecration, kapag may mga offering and sacrifice, mga kapatid. Now, yung mga tao na ang gusto nila ay maging sweet, no? Ina-avoid nila yung conflict ng pagtatakel ng kasalanan. Kaya, alam niyo, may mga church na masyadong gentle eh. Takot silang mawala ng member, takot silang mawala ng mga sponsor. Kaya, ang message nila, napaka-gentle palagi, yung hindi nakaka-offend. Yung laging positive ang dating. Pero, kapag gano'n naman ang message mo lagi, hindi balance. Yung tao pala, lumalakad na papunta sa hukay, dahil sa kadiliman, hindi siya naliliwanagan. Kasi, laging playing safe ang mensahe nung nagsasalita. Sabi po ng John 16:8, pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila tungkol sa kasalanan. So when He comes, He will convict the world concerning about sin. Kaya, kapag ang message ay nagtatakel tungkol sa tunay na kalalagayan ng isang tao na namumuhay sa kasalanan, patungo siya sa pagkabulok, it's not about cruelty, it's about conviction. Amen? Tingnan niyo si John the Baptist. Sinabi niya ba sa mga tao na, pwede naman kayo magsisi, pwede rin naman paminsan-minsan. Hindi, ang sabi ni John, pagsisihan niyo ang inyong mga kasalanan upang mapabilang kayo sa paghahari ng Diyos. Now, bakit na-offend yung mga religious elite sa kanya? Kasi kinokondemn ni John yung mga corruption na nangyayari sa loob ng temple. Kasi ang mga teaching ng mga Pharisees, kahit di kayo magbigay sa mga magulang ninyo, basta yung donasyon nyo sa templo, huwag nyong babawasan. Tapos kinokondemn ni John yung ginagawang illicit relationship ni Herod Antipas at ni Herodias. Na sabi ni John, proud pa kayo? Maghipag kayo tapos may relasyon kayo? Yun nga lang, napugutan siya ng ulo. Pero yun ang purpose niya, maging asin. Amen? So, correction is not about hatred. Pag tinatama ka, hindi dahil galit sa'yo ang tao. Buti nga, tinatama ka eh. Naglakas pa ng loob na sabihan ka. Kasi madalas may mga tao talagang ayaw nila ng correction. Minamasama nila yung dating. Pero pag ganun ang attitude natin, wala rin growth, walang paglago na mangyayari. Amen? Ang asin, yes, kapag nilagay mo sa sugat, mahapdi, masakit, pero ang ibinubungan nito ay kagalingan. Amen?
Ang sugar, yes, masarap sa panlasa, pero ang iuuwi nito ay karamdaman. In the long run, mga kapatid. Amen? So, salt exposes what is already there. Sabi po ng John 3:19-20, people love darkness instead of light. Sabi ng Panginoon, mas inibig pa nila ang dilim kaysa sa kaliwanagan. Kaya alam nyo, maraming mga tao na nagre-represent bilang asin, liwanag ng sanlibutan, na may misunderstood or nalilabel bilang judgmental. Pero ang karamihan kasi ng mga nag-o-oppose at nagre-reject ay yung mga taong takot maaninagan ng liwanag yung kanilang mga ginagawa. Kasi kung hindi ka naman takot ma-expose, o kung wala kang ginagawang masama, hindi ka matatakot na ma-expose. Amen? Kaya tinan nyo yung mga operation ng mga, for example, yung mga beer house. Bakit gabi ginaganap? Kasi may mga tinatago yan eh. Akala mo, yung ka-table mo, makinis. Tapos ang liwanag pa, medyo mapanglinlang pa yung liwanag kasi paiba-iba ng kulay, tapos blurred, tapos medyo may tama na yung alak sa'yo. Kaya akala mo, ang ganda nung ka-table mo eh. Tapos nung umaga na eh, parang nanay mo na pala. Di ba parang, kasing kamukha pala ng bouncer yung yung table mo. 2 Timothy chapter 3 verse 12, but opposition does not mean, or everyone who wants to live a godly life in Christ will be persecuted. So, expect na daw po natin na pag nagsumikap tayo makasunod sa kalooban ng Diyos, meron talagang persecution. Kasi kung si Lord nga, hindi tinanggap sa Nazareth eh. Kung si Lord nga, nireject sa Samaria eh tayo pa kaya? Even in our own family. Amen? Ang mga sweet Christian, yung mga sugarcoat lagi ang mensahe, ang hinahanap niyan, palakpak. Yung laging pinupuri. Kaya alam nyo, dati may nakasama ako sa isang district. Lagi akong pinupuri. Nagdududa na ako eh. Nagdududa na ako kasi parang wala naman sa lugar yung puri niya eh. Nung minsang hindi ko ginawa yung pinapagawa niya, ayun, binakbakan ako. Hindi lumabas din yung totoo. Amen? So, expect na natin yun na may magre-resist, may magper-persecute. Pero alam ng kalangitan kung ano yung tunay na nangyayari. Amen? So, saltiness comes from consecration. Ito po, sabi ng Leviticus 2 verse 13, timplahan nyo ng asin ang lahat ng handog ng pagkain butil. Huwag nyo kakalimutang lagyan ng asin ang inyong handog na pagkain butil sapagkat ang asin ay tanda ng inyong kasunduan kay Yahweh. Kaya, lalagyan nyo ng asin ang lahat ng inyong handog. So sabi po ng Leviticus 2, season all your offerings with salt. Ayaw ng Diyos ng offering na nabubulok. Ayaw ng Diyos ng patotoo ng minsan, ang galing natin magsalita eh, pero ang uwi pala natin pagkabulok. Ayaw ng Diyos ng ganon. So, salt was connected to sacrifice and covenant. Kaya ang isang Kristiyano na tumitindig bilang asin, ibig sabihin, nakaset apart ang kanyang lifestyle. Iba ang lifestyle niya. Hindi kagaya sa takbo ng mundong ito, mga kapatid. At higit sa lahat, hindi niya kino-compromise kung ano yung sinasabi ng Bible. Alam niyo po yung actually hindi ko naman siya biyenang lalaki talaga eh. Kasi ang asawa ko, wala nang tatay since 5 years old. Laking lola lang siya. Pero yung nanay niya ay
ano, anong tawag dito, yung biyenang kong babae, wala siyang stable na ano, na nakakarelasyon. So hindi mo malaman kung sino ba yung stepdad talaga eh. Parang ganun. So, meron siyang kinakasama ngayon na siyempre kinikilala ko na rin na dahil niya, ka-live-in partner niya. So, minamanu-manuhan ko na rin. Pero di niya ako gusto. Okay lang, di ko rin naman siya gusto eh. So, it's a tie. Kasi hindi niya ako gusto, kasi hindi ako mahilig uminom. Ang gusto niyang yung isa, yung kapatid ng asawa ko, yung napangasawa nun. Yun ang gusto niya kasi malakas magpainom. Wala akong pressure sa inom eh. Sa kain meron, sa inom wala. Kaya lagi siyang sa akin parang allergic. Ako di na ako nagugulat eh kasi hindi ko kasi lifestyle yung yung uminom. Tsaka ang pangit naman nun na preacher ako tapos manginginom ako, di ba? Kaya yun yung sinasabi ko na ang kalaban, hindi siya takot sa mga sweetener, yung mga pampalasa ng mga Kristiyano na ang habol lagi ay mag-please ng tao. Ang binabakbakan talaga ng kalaban lagi, yung may alat. Kasi ito yung nagpe-preserve ng pagkabulok, mga kapatid. So if the salt loses its saltiness, it's no longer good for anything. Wala nang pakinabang. So, kagaya ng binanggit ko sa inyo kanina, mga kapatid, ang pinagmumulan kasi ng asin ay, yun nga, yung Dead Sea. At halo-halo po yung elements doon. May sodium chloride, may magnesium, at kung ano-ano pa, minsan may buhangin, may lupa. So, hindi po siya yung pure or refined na salt, mga kapatid. Now, kagaya ng na-explain ko kanina, may tendency na nawawala yung lasa nun dahil sa humidity, nalulusaw, mga kapatid. At ganun po yung nangyayari sa atin. Kapag tayo po ay naka-expose palagi sa kabulukan, naka-expose lagi sa kasalanan, mga kapatid, pwedeng mawala yung influence natin, yung lasa natin, mga kapatid. Kaya, sa mga Hudyo, alam nila yan yung tinutukoy ni Jesus kasi araw-araw nilang problema yan. Araw-araw nilang nakikitang may mga tao na nagtatapo ng asin. Amen? So, ibig sabihin, pag Christian ka, na pinabayaan mo yung stand mo, yung calling mo, mga kapatid, pwede kang mawalan ng spiritual influence. Amen? Yung tao, walang respect sa'yo. Mababa ang tingin sa'yo. Wala kang credibility sa kanila kahit nagsasalita ka. Parang ang dating na lang ng preaching mo, parang trabaho na lang. Kasi nga po, bakit? Wala nawala yung saltiness mo eh. Amen? Kaya, mukha ka lang asin, pero ang totoo, wala nang lasa na nangyayari. Kaya, iba pa rin po yung pamumuhay na mayroong kabanalan. Hindi man tayo perfect, pero nagsusumikap tayo kasi tinawag tayo ng Diyos para makaakay din ng mga tao na nandoon pa sa kabiliman. Amen? Huwag po nating hayaang mawala ang ating lasa at huwag nating hayaan na yung liwanag natin ay aandap-andap. Tayo po ay magsitayo sa presensya ng Panginoon. Lord, ang bawat sulok ng buhay namin, wala kaming ibang pinakananais kundi magamit mo at dalhin ang tao, Panginoon, sa piling mo. Ibalik ang tao sa presensya mo, Panginoon. Sa iyo ang buhay namin, Panginoon. Wala kaming ibang pag-aalayan ko, kundi ikaw lamang. Sa iyo ang buhay ko.
salamat po sa mga salita mo na amin pong napakinggan sa gabi ito. Huwag niyo po hayaan, Panginoon, na mawalan kami ng silbi, ng talab, ng lasa bilang isang asin ng sanlibutan ito. Huwag po nawa kaming madilute at mawala yung saltiness namin, Panginoon, dahilan para tapak-tapakan kami, Panginoon, ng mga tao. Mawala yung credibility, bagkus laging nasa puso namin ang mai-represent ka. Makita, maging maliwanag sa buhay namin ang mga mabubuting gawa nang sa gayon, walang ibang mapapurihan, kundi ikaw, Yahweh, na amin pong pinaglilingkuran. At salamat po, Panginoon, dahil kahit na meron kaming mga imperfection, Panginoon, ay hindi mo hinahayaan na mauwi kami sa pagkabulok. Patuloy nyo kaming binibigyan ng pagkakataon na magamit sa ministry na ito, mas pahalagahan nawa namin, Panginoon. At salamat dahil sa gitna ng karamihan ng mga tao sa lugar na ito, isa kami sa mga tinawag at pinili mo na mapabilang sa iyong ubasan. Lord, patuloy niyo pong pagpalain ang gawain ito sa Exodusville, Panginoon. Ang lahat ng mga naninindigan, anuman ang mga sitwasyon, anuman ang mga reason, Panginoon, ngunit nagsusumikap at nagpapatuloy na makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo nawa ang kanilang mga buhay. I-bless niyo rin, Lord, ang core group, i-bless niyo ang coordinator, 10 ng kanyang mga kasamahang manggagawa, pati po ang banda at ang mga umaawit sa iyo sa lugar na ito. Ilayo sila sa lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman at pagpalain din ang kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Lalo na sa panahon ngayon na maraming lumalaganap na masasama at kung ano-anong mga ginagawang kadiliman, mga karimari-marin. Wala kaming ibang tanging panalangin, Panginoon, kundi iselyuhan kami palagi ng iyong divine protection, pati na ang mga mahal namin sa buhay. I-bless din, Panginoon, anuman po ang kanilang mga sources of income, mga trabaho, Panginoon, ilayo niyo po sa anumang mga salot, Lord, at patuloy na pasaganain ang kanilang mga pamumuhay. At anuman po ang mga kahilingan itataas nila sa gabing ito, ay inaangkin po namin na kanina pa lamang po ay answered prayer na kami. Basbasan niyo rin, Ama, anumang mga bagay na nais nilang itaas sa gabing ito. Mga prayer requests, bag, religious articles, langis, tubig, maging instrumento ng kagalingan, sino mang makainom ng tubig, mapunasan ng langis, anumang mga sakit sa balat, anumang mga internal bleeding or inflammation sa loob ng katawan ay malusaw in the mighty name of Jesus. Anumang mga hypertension, mga sugar sa kanilang mga dugo, anumang mga imbalances sa aming mga katawan ay mag-normalize in the mighty name of Jesus. Nang sa gayon ay matagal niyo pa kaming magamit bilang asin ng sanlibutan ito, Panginoon. At anuman po ang aming mga kahilingan, Lord, na itinaas sa iyo, ay inaangkin po namin na kami ay uuwing answered prayer na. Answered prayer na. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain po tayong lahat ni Yahweh El Shaddai.